Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Tuwing pangalawang Biyernes ng buwan ng Marso, ipinagdiriwang sa buong mundo ang tinatawag na World Sleep Day. Ang araw na ito ay inilalaan para ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng sapat na oras ng tulog at pagtugon sa mga issue na may kaugnayan sa pagtulog. At talaga nga naman na mahalaga ang tama ng oras ng tulog ng isang tao. Dahil kung palagi kang puyat o walang sapat na tulog, maaari kang makakuha ng sakit o di kaya ay tuluyang bawian ng buhay. Sa video natin ngayon, alamin natin ang kwento ng isang babae at lalaki na namatay umano dahil sa kanilang kapupuyat. Ating nga tatalakayin kung bakit sila nasawi dahil sa kanilang kapupuyat, ano ang mga naging dahilan nito at paano nga natin maiiwasan na mangyari ang ganitong insidente sa ating sarili o sa kung sino mang minamahal natin sa buhay. Sa isang Facebook post kamakailan lamang, sinabing mayroong isang dalaga na nasawi dahil sa kakapuyat. Ang babae ay kinilalang si Veronica De Jesus, 18 years old, na ipinanganak ng June 6, 2003. Ang dalaga ay nakatira sa Cabanatuan, Nueva Ecija, kasama ang kanyang pamilya. June 9, 2021 naman nang tuluyan bawian ng buhay si Veronica. Ayon sa post, ang cause of death ni Veronica ay pumutok ang kanyang ugat sa ulo dahil sa labis na pagpupuyat. Si Veronica ay nakaranas ng matinding pananakit ng ulo, pagsusuka at panlalamig o chills na humantong sa pagputok ng ugat niya sa ulo. Sa isang post nga, sinabi ng isang kakilala ni Veronica na kahit sandali pa lamang niyang nakasama ito, bunsong kapatid na ang turing niya sa dalaga. Kaya naman masakit para sa kanya ang biglaang pagkawala ni Veronica. Sinabi din sa post na sana maging malaking paalala sa mga kabataan na kung maaari ay matulog ng sapat na oras at bigyan ng sapat na pahinga ang ating mga katawan. Sana nga din daw ay magsilbing leksyon ang nangyari sa iba na pangalagaan ang kanilang mga kalusugan. August 4, 2020 naman nang lumabas ang isang balita tungkol sa lalaki na nasawi dahil sa kulang sa tulog o pagpupuyat. Sinabi na ang lalaking nasawi ay may sakit sa puso at madalas na puyat dahil sa online games. Ang lalaki ay kinilalang si Erwin Biasura, 19 years old. Sir Erwin ay tubong Pangasinan. Ayon sa mga balita, naglalaro noon si Erwin ng online game sa isang computer shop nang bigla na lamang tong inatake sa puso. Ayon sa salaysay ng ama ni Erwin na si Samuel, hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang panganay na anak. Kwento niya, bigla na lamang natumba ang kanyang anak habang naglalaro sa computer shop. At nang pinunta niya si Erwin sa computer shop, wala na itong pulso pero ginawa ni Samuel ang lahat para subukang iligtas ang kanyang anak. Isinugod po nga sa ospital si Erwin subalit hindi na siya umabot ng buhay. Dagdag pa ni Samuel, lagi daw talagang puyat si Erwin noon pa man dahil sa kakalaro ng online games. Madalas daw talagang laman ng computer shop si Erwin. Sinabi pa ni Samuel na matagal nang may sakit sa puso si Erwin at umiinom na ng kanyang maintenance na gamot. Sa huli, sinabi ni Manuel na maaari daw na excite masyado si Erwin sa laro at tumindi ang emosyon. Naniniwala din siya na malaki ang epekto ng puyat at pagod sa pagkamatay ng kanyang anak. Mainit daw kasi sa computer shop kung saan naglalaro si Erwin dahil sira ang electric fan ng oras na iyon. Nakakalungkot nga ang sinabi ni Veronica at Erwin lalo na at napakabata pa nila. Pero bakit nga kaya dahil sa kapupuyat ay binawian ng buhay sina Veronica at Erwin? Ang puyat nga ay tungkol sa pagkakaroon ng hindi sapat na tulog ng isang tao. Ang pagtulog ay isang mahalagang biological na proseso na nakaka-impluwensya sa iba't ibang sistema ng katawan at nakakaapekto sa physical at mental well-being ng isang tao. Iba't iba nga ang bilang ng oras na dapat matulog ang isang tao ayon sa edad. Para sa mga teenager na edad 14 to 7 years old, kinakailangan nilang matulog ng 8 hanggang 10 oras. At para naman sa adults na 18 years old hanggang 64-year-old, 7 hanggang 8 oras ang dapat ang kanilang mga tulog. Sa older adults naman na 65 years old pataas, 7 hanggang 8 oras dapat ang kanilang tulog. Ang pagtulog nga ay isang mahalagang function na nagbibigay daan sa pag-recharge ng iyong katawan at isipan.
Ang dulot nga ng tamang oras at magandang kalidad ng tulog ay nagdudulot ng magandang pakiramdam at pagka-alerto ng isang tao. Tinutulungan rin ng tamang tulog ang ating katawan na manatiling malusog at malayo sa mga sakit. At kung walang sapat na tulog, maaring hindi gumana ng maayos ang utak. Ito nga ay maaring makapinsala sa iyong mga kakayahan na mag-focus, mag-isip ng malinaw at magproseso ng mga alaala. At ito nga ang iilang epekto ng labis na pagpupuyat o kakulangan ng tulog. Una, maaring maging dahilan ng aksidente. Ang pagiging puyat ay isa sa malaking rason kung bakit maraming naaaksidente sa kalsada. Ang fatigue na dulot nito ay nagdudulot ng extremely low reactions na kahalintulad ng pagiging lasing. Responsable ang puyat o hindi sapat na tulog sa halos 100,000 na aksidente at 7,000 car-related accidents. Pangalawa, mabagal ang proseso ng iyong utak. Napapansin niyo ba na kapag pumasok tayong puyat sa eskwelahan ay madalas tayong lutang o wala sa sarili? Kapag kulang sa tulog ang isang tao, mabagal ang ating response sa paligid at hindi tayo alerto sa mga bagay-bagay. At ang term nga natin sa panahon ngayon sa pagiging mabagal mag-isip ay loading. Pangatlo, katakot-takot na mga sakit. Ayon sa pag-aaral, kaakibat ng sobrang pagpupuyat ay ang mga nakakamatay na sakit gaya ng diabetes, irregular heart palpitations, high blood pressure at iba pang disease at stroke. Sapagkat kapag walang sapat na tulog ang isang tao, humihina ang kanyang resistensya dahil kulang siya sa pahinga. Kapag paulit-ulit kang nagpupuyat, hihina ang iyong resistensya kaya madali kang mahawaan ng sakit. Sa nangyayari sa dalaga na si Veronica, sinabi sa post na mahilig ang dalaga magpuyat kaya siya kulang sa tulog. Dagdag pa sa post na sawi ang dalaga na nagsusuka at nagchichills. At pagkatapos nga ay pumutok ang ugat nito sa utak kaya siya ay binawian ng buhay. Ang mga naranasan ni Veronica ay tinatawag na aneurysm. Nangyayari ang brain aneurysm kapag ang bahagi ng isang artery o ugat sa utak ay humina at nagsimulang lumobo. Ang ugat na lumobo ay malaki ang tsansa na pumutok dahilan para ang isang tao ay mamatay. Senyales ng brain aneurysm. Biglang matinding pananakit ng ulo, pagduduwal at pagsusuka, malabo o dumodobleng paningin, pagkahilo, mamasa-masa o pawisang balat, pananakit ng isang mata, pagkalito, pagmamanhid ng isang bahagi ng muka, seizure at pagkawala ng malay. Sa kaso naman ng aking lola na nagkaroon ng brain aneurysm, nagkaroon siya ng isa sa mga senyales na namumula ang mata at mayroong pagkakataon na parang biglaang hindi siya makalakad. Sa isang comment naman ng netizen, mayroon siyang sinabing teorya hinggil sa nangyari kay Veronica. Ayon sa netizen, namatay ang dalaga 3 araw matapos ang kanyang 18th birthday. Teorya ng netizen, nagkaroon ng malaking handaan kina Veronica dahil sa kanyang debut. At malaki ang posibilidad na naghanda ng lechon ang pamilya ni Veronica. At dahil alam nga ng lahat na ang lechon ay malakas maka-high blood, marahil daw ay maraming nakain si Veronica na lechon at iba pang handa. Dumagdag pa na mahilig magpuyat ang dalaga. Kaya ayon sa netizen, maaaring nagkaroon si Veronica ng high blood pressure dahil sa pagkain nito. Posible naman daw na nagkaroon si Veronica ng hypertension dahil sa kanyang kapupuyat o di kaya naman ay naging sanhi ito ng stroke. At para naman sa kaso ni Erwin, sinasabi ng mga eksperto na ang mga taong may sakit sa puso ay dapat iniiwasan ang mga bagay na nakakapagpabilis ng heart rate. Dapat din iwasan ng mga taong may sakit sa puso ang mga aktibidad na nakakapagod at nakaka-excite. Ang mga ganitong klaseng bagay kasi ay maaaring mag-trigger ng paglabas ng mga stress hormone tulad ng adrenaline na maaaring magpataas ng tibok ng puso at presyon ng dugo. Sa online games na nilaro ni Erwin, hindi talaga maiwasan na ang player ay kabahan kung matatalo o di kaya naman ay na-excite kung mananalo na. Pang-4, depresyon. Ang mga taong kulang sa tulog ay may mataas din na posibilidad na dumanas ng depresyon. Ating alalahanin na ang depresyon ay konektado rin sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina ng resistensya ng katawan ng isang tao. Maagang pagtanda. Ang kakulangan sa pagtulog ay makikita rin sa balat at mata. Ang mga mata natin ay lumalalim at pumapangit ang ating balat kapag lagi tayong puyat.
Dulot rin ito ng katakot-takot na eye bags na mahirap tanggalin at kadalasan tumatambay na sa mukha mo ng habang buhay. Kaya naman, may ibang taong nagmumukhang matanda dahil sa mga factors na ito. Dahil nga sa kakulangan ng tulog, nagre-release ang katawan natin ng cortisol, isang uri ng hormone na sumisira sa collagen ng balat, dahilan ng pagpangit ng isang tao. Nagiging sanhi ng pagpupuyat ang imbalanced growth hormone. Ang growth hormone ang responsable sa paglaki ng ating mga muscles at mga buto. Pagpurol ng memorya. Kapag tayo ay natutulog, ang utak natin ay gumagawa ng mga tinatawag na sharp wave ripples at ito ang responsable sa pag-store ng ating memory. Kapag kulang tayo ng tulog, konti na lang din ang nai-store na memory sa ating utak. Mas madaling maging makakalimutin at pumupurol ang memorya ng mga taong walang sapat na tulog o laging puyat. Ang mga cells sa utak ng tao ay nagiging mabagal at maaring masira kung pagkakaitan mo ang iyong katawan ng kumpletong tulog. Bata man o matanda, malaki ang benepisyo ng magandang sleep hygiene sa pagkakaroon ng mahimbing na tulog. At ito nga ang ilang tips para magkaroon ng mahimbing at may kalidad na tulog. Una, magtakda ng schedule ng pagtulog. Mahalaga ang pagtatakda ng pare-parehong oras ng gising. May trabaho man o wala, weekday man o weekend. Subukang gumising sa pare-parehong oras kada araw. Ito ay para masanay ang utak at katawan sa pagkuha ng sapat at consistent na oras ng tulog. Gawing prioridad ang pagtulog. Maging layunin na tapusin ng maaga ang trabaho, pag-aaral o pakikipag-socialize para maiwasan ang pagpupuyat. Isa sa malaking problema ng mga tao ngayon, miski bata o matanda, ay labis na paggamit ng gadget bago matulog. Ito nga ang hindrance sa panahon ngayon kung bakit hindi agad natutulog ang isang tao. Dahil mas pinipili niyang magpuyat kaka-cellphone. Ayon sa eksperto, disiplina ang kailangan para maiwasan ng isang tao na gumamit ng cellphone bago matulog nang sa gayon ay hindi mapuyat ang isang tao. Dapat maglaan ang isang tao ng 30 hanggang 60 minutes bago matulog nang walang ginagamit na kahit anong device. Ang blue light mula sa mga gadget ay nagpapababa ng produksyon ng melatonin na nakakasira sa sleep-wake cycle. Gumawa nga ng pakonti-konting adjustment sa pagtulog. Kapag naitakda na nga ang oras ng pagtulog at paggising at malayo ito sa nakaugalian, huwag bibiglain ang katawan. Pwedeng i-adjust ang oras ng pagtulog ng 1 o 2 oras araw-araw hanggang sa masanay sa bagong schedule na iyong ginawa. Kung kailangan talaga ng isang tao na umidlip sa umaga at early afternoon, dapat niya itong limitahan para mas maganda at maayos ang tulog niya sa gabi. Magkaroon ng routine sa gabi. Gawing consistent ang routine. Magkaroon ng pare-parehong gawain bago matulog katulad ng pagbibihis at pagsisipilyo upang ikondisyon ang utak na malapit na ang oras ng pagtulog. Maglaan ng 30 minutes para sa pagpapakalma ng sarili. Pwedeng makinig sa musika, magbasa, mag-stretching o gumawa ng relaxation exercise nang sa gayon ay makondisyon mo ang iyong sarili na ikaw ay dapat nang matulog. Patayin ang mga ilaw. Umiwas sa maliwanag na ilaw dahil pinipigilan nito ang paggawa ng katawan ng melatonin, isang hormone na nagdidikta sa sleep-wake cycle ng katawan. Huwag magpaikot-ikot sa kama. Kung hindi ka pa makatulog kahit na 20 minutes ka nang nakahiga, tumayo muna, mag-stretching, magbasa o gumawa ng aktibidad na nakakakalma bago subukang matulog ulit. Dapat din ay mag-focus sa mga relaxation technique upang magkaroon ng magandang mindset bago matulog. Pangatlo, magkaroon ng malusog na pangangatawan. Magpaaraw sa umaga. Ang sikat ng araw ay isa sa mga nadidikta ng sleep-wake cycle ng tao. Mag-ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong sa mahimbing na pagtulog. Huwag manigarilyo, sapagkat ang nicotine sa sigarilyo ay nakakagambala sa maayos na pagtulog. Bawasan ang pag-inom ng alak. Maaaring makatulong sa mabilis na pagtulog ang alak, ngunit kapag nawala na ang epekto nito, maaaring maputol ang tulog sa madaling araw. Mas mainam na kaunti lamang ang inuming alak o iwasan ang pag-inom nito bago matulog. Bawasan nga ang pag-inom ng kape sa hapon at gabi. Dahil isang stimulant ang kape. Huwag itong inumin kapag malapit ka nang matulog. Huwag masyadong late kumain ng hapunan lalo na kung mabigat ang hapunan. Maaari kasing mangyari na hindi pa tapos i-digest ng iyong katawan ang kinain mo kung late ka nga kumain.
At kung kakain bago matulog, ilimit lamang ito sa mga light snacks. Iwasang gumawa ng ibang aktibidad sa kama bukod sa pagtulog. Ito ay upang magkaroon nga ng koneksyon sa utak ang pagtulog at ang kama at humiga lamang sa kama kung matutulog na. Huwag gawing tambayan ang kama kung hindi ka naman matutulog. Pang-4, gawing kaaya-aya sa pagtulog ang kwarto. Magkaroon nga ng komportable na kutsyon, unan at kumot. Mahalaga ang higaan sa maginhawa at walang sakit sa pagtulog. Panatilihing malamig ang temperature ng kwarto. I-adjust ang temperature ng kwarto ayon sa kagustuhan, ngunit mas mainam na gawing malamig ang paligid. Maglagay ng harang sa ilaw. Maaring gumamit ng madilim na kortina o eye mask para hindi magambala sa pagtulog. Tabunan ng ingay sa paligid. Maaring gumamit ng earplugs, white noise machine o electric fan para mabawasan ang mga naririnig na ingay sa paligid. At higit sa lahat, gumamit ng nagpapakalmang amoy. Ang mga banayad na fragrance nga tulad ng lavender ay nakakapagpakalma ng pag-iisip at malaking tulong para ikaw ay ma-relax. At dahil nga sa nangyari kina Veronica at Erwin, sana ay masabihan natin ang mga kabataan o kapamilya na madalas magpuyat. Dahil anuman ang edad, ang hindi pagkakaroon ng wastong tulog ay hindi healthy kanino man. Tandaan na laging magkaroon ng sapat na tulog para maging malusog ang ating pangangatawan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!